Isang araw may naiisip na naman ako maganda. May napanood kasi ako sa TikTok. Ito pala yung crispy paa ng manok. Dahil marunong naman ako magluto, pwede kong gawin to. Dahil maaga pa pupunta na ako ng palengke. So paano guys? Tara! Kinuha ko na nga pala yung susi na itom at paborito kong bag. Good morning nga pala sa buong Team Dugyot. Road trip na naman si Boy Macho rin. Mabuti na lang gumanda na ang panahon. Kanina kasi madaling araw, napakalakas ng ulan. Nandito na pala ako sa talipapa. Syempre para bumili tayo ng paa ng manok. 130 pesos nga pala ang kilo ng paa. 120 naman dito sa may balat pa. Mabuti na lang may binibenta sila ditong linis na. Eksakto naman sa timbangan kaya binili ko na. Bumili na rin pala ako ng mga kailangan kong ricado. Kagaya ng paminta at sibuyas. Siguro naman wala na ako nakalimutan. Kaya naman pag uwi ko ng bahay, sinimulan ko na magluto. Syempre kailangan malinis lagi lahat ng ating kinakain. Sa panahon kasi ngayon guys, mahirap na magkasakit. Una, kailangan muna natin pakuluan tong paa. Naglagay na ako ng tubig at paminta. Naglagay na rin ako ng asin at laurel. Kailangan lang natin pakuluan to ng 20 minutes. Habang naghahantay, naghiwa na ako ng sibuyas. Ito kasi yung ricado na gagawin nating sausawan. Naglagay na ako ng suka at paminta. Naglagay na rin pala ako ng asukal at asin. Tapos 2 pirasong sili. After 20 minutes, malambot na ang ating paa. Kailangan lang natin palamigin to sa rep ng mga 20 minutes. Naghalo na rin ako ng harina at cornstarch. Naglagay na rin pala ako ng onion at garlic powder. Naglagay na ako ng ibang pampalasa at paminta. Para maging mas malasa, naglagay pa ako ng asin. Tapos guys, kalahating baso ng tubig. Halu-haluin lang natin hanggang ma-dissolve. Nakakatuwa talaga magluto. Napanood ko lang naman to sa TikTok kaya alam ko ang sunod-sunod. Naglagay pa ako ng tubig para lumabnaw. After 20 minutes, malamig na tong ating paa. Mag-iinit na rin ako ng mantika. Use oil nga lang pala ginamit ko para makatipid. Pinagsama ko na nga pala yung ingredients at paa na ginawa natin kanina. Pagkatapos nun guys, halu-haluin lang natin. Tapos pwede na natin isalang at prituhin. Kung gagawin nyo to guys, konting ingat lang, baka matalsikan kayo ng mantika. Medium heat lang pala yung ating apoy. Kasi guys, pag nilakasan natin, baka masunog. Tapos guys, pag nakita natin nag-golden brown na, okay na to. Kapag wala na gaanong bumubula, ibig sabihin crispy na to. O diba guys, napakadali lang magluto. Syempre, kailangan natin ng konting plating para kahit papano presentable ang ating niluto. Kaya naman food trip na naman si Kuya Boy Macho rin nyo. So paano guys, tikman na natin. Alam nyo ba guys, habang nagbo-voice over ako, naglalaway pa rin ako. Medyo matabang lang ang pagkakatimpla ko pero okay na din. Kaya naman kumuha na ako ng kanin. Tanghali na kasi kaya nagugutom na rin ako. Kaya naman sa gustong magluto nito, pwede nyo itong gayahin. Paalala ko lang, wag yung susunugin. Char. Kinahaponan, pumunta muna ako kay Laboy Ubo. Pagdating ko, busy siya kakalinis ng container. Nakakapanibago talaga kasi mabait na siya sa akin. Binibenta niya na nga pala tong dalawa niyang pagong. Kasi daw guys, napakabagal maglakad. Bigla niya nga pala akong tinawag. Kasi guys, yung flower horn niya daw nanganak na naman. Dahil magkaibigan na kami, sinasabi niya to para sa akin. Nagulat nga pala ako sa dami. Siguro ngayon nasa 1,000 pieces na to. Sana lang maging successful ang business mo. Ito naman yung unang anak ng mga isda niya. Medyo malaki na kaya pwede na ibenta. Dumating na nga pala si Kuya Dugs at Jerome. Dahil tito ni Kuya Dugs si Boy Ubo, kailangan na nga pala magmano ni Jerome. Si Boy Skincare naman bumili ng pagkain ng aso niyang mamahalin. Dumating na rin pala si Chanda Rider. Nakakatuwa lang kasi may pasalubong siyang tikoy. Sa buong buhay ko ngayon lang ako makakakain nito. Syempre first bite masarap agad. Dahil mabait naman akong kaibigan, susubukan ko sila. Ang kaso lang parang ayaw nila. Buong akala ko nga guys, expert na to. Char. Nagtataka lang ako, wala si Kuya Dugs. Kaya naman tinanong ko si Boy Skincare. And saan si Kuya Dugs? Nandun. Ano ginagawa? Sa salpakan. Noong una, hindi ko maintindihan sinasabi ni Boy Skincare. Mabuti na lang talaga may mga taong handang magpaliwanag. Kagaya na lang ni Chanda Rider. Una, eto daw yung saksakan. Kailangan ko daw to isaksak para gumana. Ngayon, naiintindihan ko na ginawa ni Kuya Dugs. Ayan sinasabi ko, salpakan. So paano guys, maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!